Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie, at sa inyong mga tagapakinig na katulad ko. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento na alam kong makaka-relate ang karamihan dito. Ang kwento ko po ay kung paano nasira ang aking buhay nang dahil sa tsismis. Pero muling bumangon at mas pinili na mamuhay ng marangal sa kabila ng mapait kong karanasan. Ako nga po pala si Corazon. Naisipan kong ipadala ang aking kwento para magbigay paalala sa lahat na ang inggit at paghihigante ay walang magandang dulot sa ating buhay. Mas magandang mamuhay na walang nasasaktang kapwa at walang dinadalang mabigat ang konsensya. Walang yakang lalaki ka? Lasing ka na naman, Joel. Wala ka nang ginawa kundi ang magpakalango sa alak. Palagi ka nalang ganyan. Buwisit ka talaga. Hindi ka ba titino? Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Mahal, si Tintin yun ah. Napakaaga pa. Nag-aaway na naman sila ng asawa niya. Hindi na nagsawa ang dalawang yan. Oo nga eh. Palagi na lang silang sinasaway ni Kapitana. Pero hindi pa rin sila nahihiya. Naku po, narinig mo yun? Mukhang sinaktan na si Tintin ah. Paano ba naman kasi lagi na lang lasing ang asawa niya, kaya palagi silang nagtatalo. Sino ba naman ang matutuwa sa asawang walang ginawa kundi ang uminom? Sino ba naman ang hindi maglalasing? Alam mo namang hindi maisara ni Tintin ang bunganga niya. Baka naririndi na ang asawa niya sa kanya kaya dinadaan na lang sa pag-inom. Buti nga at hindi pa siya inihiwalayan eh. Teka nga, dyan ka lang ha, sisilipin ko sila. Wag na, baka pag-initan ka na naman ni Tintin. Alam mo naman yan, ichichismis ka na naman yan. Alam mong siya ang numero 1 chismoso dito sa lugar natin. Ako na ang bahala, sasawayin ko lang. 6:00 pa lang ng umaga nakakabulahaw na sila. Hindi na ako nagpaawat sa asawa kong si Romy. Kaagad akong lumabas ng bahay, bit-bit ang isang tabong tubig. Pagdating ko sa tapat ng bahay nila Tintin, isinaboy ko sa kanila ang dala kong tubig na nasa tabo. Bakit mo ginawa yon? Baliw ka ba? Hoy, para sa kaalaman mo, 6:00 pa lang. Nakakabulahaw kayo ng kapitbahay. Itali mo yung asawa mo para hindi tumatakas nang hindi ka nag-iingay. Buwisit ka? Diyan ka lang at susugurin kitang mapapel ka. Pakialamera ka rin eh. Ano ngayon kung nakakabulahaw ako? Takpan mo na lang ang tenga mo. Sasawsaw ka pa eh. Away mag-asawa to. Aba, ikaw pang matapang. Sige, halika dito. Tutal nang gigigil din naman ako sa'yo eh. Wala kang karapatang makialam sa buhay ko, Corazon. Hindi ako ang dahilan kung bakit boring ang buhay mo. Boring? Sa tuwing may tsismisan, ikaw lagi ang bida. Kung usapan lang, panalo ka, pero respeto, talo. Aba, kilala pala ako. Ikaw, nakikilala lang pag may palibreng bigas sa barangay. Mukhang naiinggit ka sa akin dahil mas marami akong kaibigan kesa sa'yo. At least hindi ako kilala sa pagiging palaaway at pakialamera. Kahit dumaan ang bagyo, hindi pa rin kayang tapatan ng lakas ng bunganga mo. Dati naman halos hindi ka makatingin sa akin ah. Ngayon ang tapang mo na? Anong pinagmamalaki mo ha? Hindi ako takot sa'yo, Tintin. Hindi lang kita pinapatulan. Narindi na lang talaga ako sa ingay mo ng walang pahinga. Parang sirenang walang patayan eh. Palitan kami ng salita. Nagpapalakasan kami ng boses. Nag-amba na siya ng pagsugod sa akin pero umiwas ako. Dahil wala naman akong balak na patulan ang pagwawala niya. Gusto ko lang siyang awatin sa pagbubunganga. Nagsimula nang dumami ang umpukan ng mga kapitbahay namin para makiusyoso kaya lalong tumapang si Tintin at sinugod ako. May mga hawak na cellphone ng mga kapitbahay naming usisero at alam kong kumukuha sila ng video. Kaya si Tintin ay biglang nagwala ng husto para kumuha ng simpatsya. Maya-maya ay biglang sumulpot si Ara, ang kaibigan kong baklita, habang kumakain ng cup noodles. Hoy! Anong kaguluhan to? Ang aga-aga pang ingay nyo na! Ara, huwag kang makisali kung hindi ka naman kasali. Aba, excuse me ha. Kung ayaw mo makisali ako, edi wag ka mag-ingay sa harapan ng bahay ko. Ikaw ang lumapit dito tapos ikaw ang magmamando? Ang kapal naman ng mukha mong bakla ka. Tandaan mo to, Corazon, hindi ako basta-basta. Ang mga taong nananakit sa akin, pinagbabayaran ng lahat ng ginawa nila.
Pagkasabi noon ay tumalikod na si Tintin at pumasok na sa bahay nila. Naiwan akong tahimik pero kinabahan sa huli niyang sinabi. Pakiramdam ko kasi ay nagbabanta siya. Kinabukasan, maaga akong nagluto ng almusal. Habang nagtitimpla ng kape ang aking asawa, nakangiti siya at panay pa rin ang pangaasar sa akin. Uy, ang bango naman ng agahan ngayon. Mukhang masarap ah. Hindi na gaya kahapon na napakapait. Galing kasi sa away ang nagluto. Ikaw talaga, nainis lang ako kahapon gawa ng ang ingay ni Tintin. Nasira pang beauty rest ko kahapon. Napakaaga na paaway tuloy ako. Kasi naman dapat hindi mo na pinatulan. Ikaw kasi nakipag-away ka pa doon. Alam mong palengkera yun. Lika na nga dito. Kikilitiin kita para hindi ka na magalit, ha? Naku Romy, tigilan mo yan. Mabibitawan ko tong kawali. Kiss mo muna ako. Baka sakaling tumamis ang araw ko. Ang kulit mo ha. Sige, ito na nga. O ayan, diyan ka na muna. Maupo ka dyan at malapit nang matapos ang niluluto kong almusal. Ang tamis talaga ng kiss ng misis ko. Ay nako, bolero ka talaga. Makalipas ang ilang araw, nalaman kong sinisiraan kaming mag-asawa ni Tintin. Lalo siyang nagalit sa akin dahil sa pag-awat ko sa kanya, kaya dinaan niya sa paggawa ng tsismis sa amin. Dahil sanay na ang mga tao sa amin sa pagiging bungangera niya at tsismosa, ginagawa na lang katuwaan ang pinagsasasabi niya. Palagi siyang laman ng reklamo sa barangay kaya may napipikon. Hanggang sa naabutan ko sila ni Ara na nag-uusap sa harapan ng tindahan ni Aling Berta. Uy Ara, nakarating na ba sa'yo? Si Cora binubugbog ni Romy kagabi ah. Ha? Ako nga'y tigil-tigilan mo, Tintin ha? Hindi nang bubugbog si Romy. Nagpapakalat ka na naman ng maling kwentong babae ka. Totoo naman eh, tignan mo may pasa siya. Baka naman sa paglalaba lang galing. Labanderang kaibigan kong yun, no? Baka nabangga kaya nagkapasa. Hindi tulad mo ang pasa mo galing talaga sa suntok ni Joel. Grabe ka, concern lang naman ako. Concern? Halos araw-araw may bago kang imbentong kwento tungkol kay Cora at sa asawa niya eh. Teka, tamang-tama. Ayan na pala si Cora oh. Bakit hindi mo siya tanungin kung saan galing ang pasa niya? Total concerned ka, di ba? Ano na naman to, Tintin? Ako na naman ang topic mo? Wala lang, napapansin lang namin parang laging malungkot ang aura mo. Baka may pinagdadaanan ka. Aura kagad ha? Ikaw nga tong puro negatibo ang nangyayari sa buhay. Paano lasinggero ang asawa, wala pang trabaho, tapos tsismosa ka pa? Magbagong buhay ka na para tumino na rin ang asawa mo. Yung nangyayari sa'yo, yun ang totoo. Ay friend, gusto mo bang hawakan ko si Tintin para makatikim naman siya ng totoong sampal? Para matauhan ba? Aba, hindi niyo ako madadala sa ganyan. Basta ako, nagsasabi lang ng obserbasyon. Talaga ba, Tintin? Oh, ayan na pala ang asawa mo, Cora. Sakto ang dating mo, Romy. May gustong sabihin sa'yo ang bruhang yan. Anong meron? Bakit? May sinasabi na naman ba yan si Tintin? Wala ito, Romy. Umiinit lang ang ulo ko sa dami niyang alam kahit wala naman siyang katibayan. Hayaan mo na siya. Alam naman ng lahat kung sino ang may problema at kung sino ang wala. Halika na, umuwi na tayo. Yan nga ang problema eh. Gusto niyang wasakin ang relasyon niyong dalawa. Hindi ako perpekto, pero hindi ako desperada para manggulo ng buhay ng iba. Pwede ba umuwi ka na? Ikaw naman, Ara, wag mo nang ang pinagkakakausap yang si Tintin. Aling Berta, pabili nga ho ng 4 na kamatis. Isasawsaw ko lang ang tsismosa. Ang pritong galunggong sa bahay. Lumipas ang ilang buwan, nabalitaan kong iniwan si Tintin ng asawa niya. Naging malungkot siya at biglang tumahimik. Akala ko ay nagbabagong buhay na siya, pero hindi pala. Lalo pa siyang naging masama. Ang masaklap pa, ako ang pinagbuntunan niya ng galit. Lalo niya akong siniraan. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya pinapaniwalaan dahil kilala ako ng mga tao bilang tahimik at hindi papatol sa ginagawang kwento ni Tintin.
Aba, ang aga-aga sumisigaw na naman si Romy sa bahay nila. Baka galit na naman siya. Naku, hindi ka pa rin talaga natuto, Day. Wala ka nang ang asawa, pati asawa ng iba gusto mong sirain. Concern lang ako, Ara. Baka mamaya si Cora pala'y sinasaktan na, hindi lang nagsasalita. Naku, Cora, galing ka pa sa paglalabadan yan, tiba? Kung ako sa'yo, hindi mo na ako uuwi. Baka gawin kang punching bag ng asawa mong galit. Ara, narinig mo yun? Ako raw sinasaktan? Kailan pa ba nanakit si Romy? Sumisigaw lang, galit na? Baka mamaya nakakita lang ng daga. Takot kasi yun sa daga at sa tuwing nakakakita ay talagang napapasigaw. Oo, Day. Diretso na ang banat niya. Hindi na dinadaan sa chismis. Pero mas ayos ang ganyan para nasasabihan agad. Ang daming alam mo. Malay natin, baka si Romy may babae na. Tahimik lang kayo masyado, yun pala may tinatago. Cora, ano na naman to? May bago na naman bang issue si Tintin? Oh, mahal, nandyan ka na pala. Sabi niya kasi baka raw may babae ka. Tapos sinasaktan mo pa raw ako. Aba, kung makaimbento ka naman, Tintin. Umuuwi ako na maaga ngayon tapos ganyan sasabihin mo. Lumabas lang ako para bumili ng panlason sa daga kasi may nakita ko kanina sa bahay. Sa'yo ko kaya ipakain na matigil ka. Defensive ha? Baka naman guilty. Tintin, tama na ha? Araw-araw na lang may bago kang sinasabi tungkol sa amin. Buhay mo na lang ang asikasuhin mo. Bakit? Bawal na ba magsalita ng obserbasyon? Obserbasyon? Wala ka namang nakikita eh. Puro haka-haka ka lang babae ka. Hindi ko na kaya to, Tintin. Magkaliwanagan nga tayo. Aba, gusto mo ng harapan? Sige, sabihin mo na gusto mong ipamukha na perfect ka at ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan, pero sana matuto kang rumespeto ng kapwa. Wala kaming ginagawang masama sa'yo para ibalik mo sa amin yung puro paninirang puri. Kayo nga hindi marunong umintindi. Ako nga tong iniwan, ako pang kontrabida sa mata nyo. Hindi ka naging kontrabida kasi iniwan ka. Nagiging kontrabida ka kasi sinisira mo yung mga walang kasalanan sa'yo. Akala ko kapag kinausap ko na siya ng maayos ay titigil na, pero mas lalo pang uminit ang ulo niya. Ramdam ko sa kanya na may kinikimkim siyang malalim na galit at ako ang ginagawang salamin ng lahat ng pait sa buhay niya. Hay naku, Cora, wag mo akong tinuturuan ng respeto. Baka nakakalimutan mong hindi lahat ng tahimik malinis ang budhi. Lahat ng tatahi-tahimik nasa loob ang kulo, ano? At baka nakakalimutan mong hindi lahat ng masaya may tinatapakang iba. Hindi kami ang problema mo, Tintin. Buhay mo ang problema mo at wag mo sa aming ibunton. Bakit parang ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo? Akala mo kung sino kang malinis dito sa barangay? Ang pangit mo naman? Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Ikaw lang yon. Kasi totoo. Baka nga yang si Romy, tinatago lang ang totoo niyang kulay eh. Huwag mong madamay-damay si Romy dito ah. Wala siyang kasalanan sa'yo. Nananahimik yung tao. Lahat kayo may kasalanan. Kayong may mga asawa. Kunwari mabait, pero ang hilig manghusga. Ikaw, halos buong barangay nasiraan mo na. Ngayon kami naman? Gusto mo bang subukan kung sino ang tunay na masama? Sige, subukan mo. Tignan natin baka hanggang salita ka lang. Uminit na talaga ang ulo ko sa kanya ng sandaling yon. Akala ko ay kaya ko pang habaan ang aking pasensya pero sumobra na siya. Nagkainitan kami at nagkasakitan dahilan para pagpiestahan na naman ng aming mga kapitbahay. Dinig na dinig ko ang mga hiyawan nila. May ibang umaawat pero may ibang naguudyok pa ng matinding pag-aaway. Panay na ang hila sa akin ni Romy habang si Ara naman ay nakahawak na sa braso ni Tintin para hindi na kami magpang-abot pa. Cora, tama na girl. Kumalma ka muna. Baka ikaw pa mapahamak sa gulo ng isang to. Romy, iuwi mo na ang asawa mo. Tintin, umalis ka na lang dito sa lugar namin. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng gulo dito eh. Kung may problema ka, huwag mong daanin sa ganyan. Halika na nga mahal, umuwi na tayo. Huwag mo nang patulan ng isang yan. Makitid ang pag-iisip niyan. Wala kayong karapatang paalisin ako rito. Kakapal ng muka. Sarili kong bahay ang tinitirhan ko. Oy, bakit niyo ako paaalisin?
Hindi ka lang basta mali, lumalagpas ka na sa linya. Kung may linya, kayo ang naunang lumampas. Pinamumukha niyo sa akin araw-araw na masaya kayo. Samantalang ako, iniwan ng asawa na parang basura. Huwag ka nga mandamay sa nangyari sa'yo. Kasalanan ba ni Cora kung hindi ka kayang mahalin ng asawa mo? Hindi niyo alam ang sakit ng iniwan ng walang dahilan. Kaya ngayon, papatikimin ko rin kayo ng gulo. Tama na yan. Magpahinga ka na lang, Tintin. Hindi mo ikakabuti ang ganyang galit. Hindi mo kailangan sirain ng ibang tao para gumaan ang pakiramdam mo. Pero kung gusto mong sirain ako, pumili ka ng ibang paraan ha. Huwag mo akong sasaktan dahil kaya ko ring manakit. Saktan? Wala pa yan sa nararapat mong matikman. Aba, bruha ka? Subukan mong galawin ulit si Cora, ako na makakalaban mo. Tama na, Tintin. Umuwi ka na. Tayo na, mahal. Umuwi na rin tayo. Hinatak na ako ng aking asawa pauwi ng bahay. Habang naglalakad kami paalis sa lugar ay tinitigan ko pa si Tintin. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil umiiyak na lang siya na para bang sobrang sakit na ng kanyang nararamdaman. Umuwi na lang din siya ng bahay at padabog na isinarado ang pinto. Pagka-uwi namin ay tsaka naman ako pinagsabihan ni Romy. Cora, bakit mo pa kasi pinatulan? Alam mo namang wala sa matinong pag-iisip si Tintin. So ako na naman ang mali. Ako na lang ba palagi ang dapat magpakumbaba? Hindi ko sinasabing mali ka, pero sana hinabaan mo pa ang pasensya mo. Ilang beses ko na siyang pinagpapasensyahan, Romy. Araw-araw na lang may parinig, may paninira. Hanggang kailan natin siya hahayaan? Sandamakmak na ang reklamo niya sa barangay, pero parang hindi naman inaaksyonan, kaya lumalaki ang ulo eh. Dapat talaga may pumatol na sa kanya para matigil na siya. Tama na yan. Sa susunod, pumasok ka na lang sa bahay. Pabayaan mo na lang siya. Nakakapuno na eh. Lalaban na ako kung kailangan. Pero hindi sa ganitong paraan, Cora. Naiipit na tayo. Pati ako nadadamay na sa gulo. Ah, yun pala. Naiilang ka na sa akin ngayon? Napapahiya ka na? Gusto mong manahimik na lang ako kahit nilalapastangan na tayo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Uy, tama na kayong dalawa. Huwag kayong magtalo dahil kay Tintin. Napahinto kami sa pag-uusap nang dumating si Ara. Pareho kaming napabuntong hininga ni Romy. Hindi lang katawan ko ang pagod, pati puso ko na rin. Pero mas masakit makaramdam na parang ako pa ang mali kahit ako na nga ang paulit-ulit na sinasaktan. Cora, alam kong pagod ka na. Pero si Romy, hindi mo siya kalaban. Alam ko, Ara, pero hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Hindi ako bato, napupuno rin ako. Hindi kita sinisisi. Nag-aalala lang ako. Ayokong dumating sa punto na may mas masama mangyari sa'yo, friend. Eh paano kung dumating na yon? Paano kung may masama talagang balak si Tintin? Hoy, wag mo sabihin yan. Wag mong pairalin yung pagkanega mo. Hindi naman siguro niya magagawa yun. Puro lang siya dakdak pero wala naman siyang sinasaktan kapag hindi pinatulan. Hindi lang ito takot, Ara. May nararamdaman akong hindi maipaliwanag. Simula nung tinitigan niya ako kanina, kinilabutan na ako. May dalang pagbabanta ang titig niya eh. Baka stress lang yan. Masyado mong iniisip eh. Saka pagod ka sa trabaho. Ipahinga mo na muna. Hindi to stress at pag-iisip, Romy. Ramdam ko talaga. At kung mangyari nga ang kutob ko, wag niyo akong sabihang hindi ko kayo binalaan. Hindi mangyayari yan, Cora. Pero kung magkatotoo man, hindi ka mag-iisa. Kahit ano pa yan, magkasama tayong lalaban, girl. Siyempre sa'yo ko kakampi, no? Ikaw ang friend ko eh. Lumipas ang 1 linggo, naging tahimik na ang paligid. Pero ramdam kong may kung anong bigat ang dala ng hangin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, pero mula nang nanahimik si Tintin, naging balisa naman ako. Pakiramdam ko ay may mga matang nagmamatsyag sa amin. Madalas din akong makaramdam ng malamig na hangin na bigla na lang nagpapataas ng balahibo ko. Nagulat ako nang dumating si Ara na humahangos. Cora! Cora, gising ka na ba? Oh, bakit ang aga mo? Girl, may nakita ako sa likod bahay nyo. Parang may abot, may mga balahibo ng manok.
Tapos nilalangaw pa. Ano ba yun? Doon ba kayo nagtatapon ng basura? Ha? Hindi ah. Sinong gumawa nun? Ano naman kaya yun? Tingnan nga natin. Ewan ko, pero parang may sinunog dun eh. Tapos pinagtapunan yata ng mga basura. At may amoy rin eh. Napakalansa. Ara, wag mo nga akong takutin. Hindi ako nananakot, pero alam mo yung lumang kwento ng lola ko? Kapag may naiwan na abo at parte ng hayop, ibig sabihin may nag-aalay. Anong pinag-uusapan nyo dyan? May problema ba? May nakita raw si Ara sa likod ng bahay natin. Ginagawa siguro tayong sunugan ng basura. Mga buwisit na yan. Palibhasa lagi tayong wala sa bahay eh. At madalang kumuha ng basura ang truck, kaya sa likod nagsusunog. Yun lang kasi ang bakante pa at medyo tago kaya pwedeng pagsunugan. Baka basura lang yan. Baka nga tambay lang ang may gawa niyan eh. Lilinisin ko na lang mamaya. Huwag nyo nang bigyan ng kahulugan yan. Romy, hindi yan basta basura. May amoy. Napakasangsang ng amoy oh. Mula noon, palagi nang pumupunta si Ara sa bahay. Palagi niya akong pinapaalalahanan sa mga nangyayari. Lagi niyang sinasabi na bumibigat daw ang aura sa bahay namin. Nararamdaman ko naman yun pero itinatanggi ko dahil ayokong matakot. Sa dami ng sinabi at paalala ni Ara sa akin na hindi ko kagad pinaniniwalaan, nagising ako bigla sa katotohanan dahil nagsimula ng magkasakit si Romy. Romy, bakit ang init mo? Anong nangyayari sa'yo? Nilalagnat ka ba? Nahihilo ko, mahal. Parang ang bigat ng katawan ko. Diyos ko, ang taas nga ng lagnat mo. Halika, dadalhin na kita sa health center. Cora, ano nangyari? Ara, mabuti dumating ka. Nilalagnat si Romy eh. Dadalhin ko nga sa center para matignan. Naku, teka samahan ko na kayo. Habang naglalakad kami sa labas ng bahay, napapansin ko ang mga tingin sa amin ng mga tao sa gilid ng kalsada. Pagtapat namin sa bahay ni Tintin, nakatayo siya sa labas at hindi na naman napigilan ang pagsasalita. Sabi ko na nga ba baka may babae na yan. Ganyan din yung pinsan ko Nilagnat din sa umpisa, malamang may tulo yan. Hala, sama talaga ng tabas ng dila mo, girl. Cora, wag mo na lang yung patulan. Hindi na to tama, Ara. Hayaan mo na si Tintin. Masakit na talaga Pumunta na tayo sa center. Kailangan ko ng gamot. Mamaya ka sa akin, Tintin, pagbalik ko. Pagdating sa health center, sinabi sa amin na nilalagnat lang si Romy at kailangan ng pahinga. Binigyan kami ng mga gamot at sinabihan na kapag hindi humupa ang lagnat, ay dalhin na kagad sa doktor. Pagka-uwi namin mula sa health center, hindi na ako nakatiis. Dumiretso ako sa bahay ni Tintin. Hoy Tintin, wala ka na bang ibang ginagawa kundi siraan kami? Oy, ano ito? Sabog ng galit? Apektado masyado, Cora? Natural, asawa ko yung tinatamaan ng mga chismis mo. Baka kasi may katotohanan. Alam mong may sakit na, sinisiraan mo pa. Hindi ka ba natututo? Baka ikaw ang kailangan turuan. Hoy, tama na to. Cora, wag mo sayangin ang lakas mo sa kanya. Alagaan mo na lang si Romy. Mahal, pakinggan mo naman ang kaibigan mo. Alam mong sira na ang buhay ng babaeng yan. Huwag ka nang tumulad. Cora, uwi na tayo. Hindi mo siya matatalo sa bungangaan. Mauubos lang ang pasensya mo. Sa bawat salita ni Tintin, umiira lang galit sa puso ko at pagkainis sa pagiging tsismosa niya. Kumalma ako dahil sa pakiusap ni Ara at Romy. Pagdating sa bahay, doon na nga ako nagbunganga para ilabas ang galit ko kay Tintin. Pinatulog ko muna si Romy, tsaka ko kinausap si Ara. Hindi lang bunganga ang ginagamit ni Tintin, Ara. Parang may ibang ginagawa yan. Hindi normal ang nangyayari sa amin Baka mamaya tinututuon na niya ang banta niya. Yan din ang iniisip ko, friend Kasi 'di ba, simula nung iniwan niya ang asawa niya, ikaw na ang pinupuntirya tapos nagkasakit pa si Romy. Hindi kaya inggit yun sa'yo? Oo, at ngayon mukhang si Romy pang binibiktima niya. Hindi to basta chismis lang. Mag-imbestiga tayo, Bes. May kilala akong matanda sa kabilang purok. Maraming alam yun sa mga ganitong bagay.
Kung may ginagawa nga si Tintin, hindi ako papayag na masira ang pamilya ko. Hindi tayo papayag. Pero kailangan natin maging matalino, hindi pa dalos-dalos. Tama ka, pero sa ngayon, uunahin ko muna si Romy. Kailangan niya ako sa tabi niya. Ako na sa kusina, friend. Magluluto ako ng pagkain. Ikaw, bantayan mo muna ang asawa mo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Salamat talaga, Bes ha. Kung wala ka, baka natataranta na ako ngayon. 2 araw na ang lumipas at hindi pa rin gumagaling ang asawa ko. Habang pinapainom ko si Romy ng gamot, hindi ko mapigilang kabahan dahil napansin kong naglalabasan na rin ng pantal at rashes sa buong katawan niya. Cora, kailan mo balak ipa-check up ulit si Romy? Bukas ng umaga, hindi na siya kumain buong araw eh. Parang lalo siyang nanghihina. May napansin ka bang kakaiba? Yung pagkain, gamit o kahit na anong nakakapagtaka? Wala naman, pero minsan may naaamoy akong parang sunog na dahon sa may bintana namin. Parang laging may nagsisiga, pero wala naman akong nakikitang tao sa paligid. Ay, hindi maganda yan. Baka may ginagawa talaga sa inyo. Baka pinaglalaruan na kayo, Bes. Gusto ko na talagang kumprontahin si Tintin. Hindi ko na kaya, Ara. Sandali lang, huwag pa dalos-dalos. Wala naman tayong pruweba eh. Lalabas na pambibintang lang yan. Mabuti pa, sasamahan kita sa albularyo bukas. Baka makuha natin ang sagot sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang takot sa kalagayan ni Romy o ang galit na kinikimkim ko para kay Tintin. Pero kung totoo ngang may ginagawa siya, iniisip kong kailangan ko ng kumilos bago pa mahuli ang lahat. Cora, ang sakit ng tiyan ko. Romy? Oh, Diyos ko! Ang init ng katawan mo! Sobrang taas ng lagnat mo! Ara! Ara, halika! Bilis! Bakit? Ay, Cora! Ano yan? May sinusuka siya, Ara! Kulay itim at malapot! May gumagalaw na hindi ko alam kung ano ito! Ang sakit. Parang may gumagapang sa sinuka ko. Ano ba yan? Diyos ko, mga uod yan! Cora, hindi na to normal! Hindi na to basta sakit lang! Binabarang na siya, Cora! Hindi na tayo makakapunta kay Aling Marta. Hindi ko kayang iwan si Romy ng ganito. Oo, tama ka. Hinang-hina siya. Dito muna tayo. Kailangan muna natin palakasin ang katawan ni Romy hanggang sa kaya na niyang tumayo at lumakad. Pero Cora, maniwala ka, may gumagawa nito sa inyo. Alam ko na kung sino ang walang hiyang gumagawa nito. Si Tintin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya lang naman ang palaging mainit ang mata sa amin at palaging kumukulo ang dugo. Cora, kumalma ka muna. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Baka mamaya mali ka pala ng hinala, di napahamak ka pa. Ara, kung anong klaseng babae man siya, hindi ko hahayaang tuluyan niyang patayin ang asawa ko. Kailangan gumawa na ng paraan. Pero paano? Bes, bantayan mo muna si Romy. Ako na ang lalabas. Hihingi ako ng tulong sa kakilala ko, ha? Babalik ako, promise. Sige, bilisan mo, Ara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ganitong sitwasyon eh. Kinakabahan na ako. Cora, parang may bumubulong sa akin tuwing pipigit ako. Sinasabi niyang isuka ko raw lahat ng nasa tiyan ko. Tapos ang tiyan ko parang hinahalukay. Gustong ilabas lahat ng nasa loob. Romy, nandito lang ako. Huwag kang susuko Labanan mo ha. Hala, sumusuka na naman. Diyos ko, anong gagawin ko? Ang dilim, ang lamig, parang hinihila ako. Gusto ko nang matulog. Wag, Romy. Wag mong hayaang makatulog. Hindi niya tayo matatalo. Lumaban ka. Labanan mo siya. Sobrang taranta ko na habang inaasikaso si Romy. Hirap na hirap siya sa pagsuka. At kada suka ay panayang labas ng malapot na likidong sobrang baho ng amoy. Pati ako'y gusto ko na ring masuka. Wala akong magawa kundi ang lakasan ng loob para hindi panghinaan ng asawa ko. Maya-maya ay dumating si Ara na humahangos. Heto, Cora, ilagay mo itong insenso sa ilalim ng kamang hinihigaan ni Romy. Itong langis, pahira mo siya nito. Baka sakali makatulong sa kanya. Baka guminhawa ang paghinga niya. Lagyan mo rin sa tiyan.
Hindi ko kayang mawala ang asawa ko, Ara. Ano pa ba ang pwede nating gawin? Hindi siya mawawala. Hindi natin hahayaang manalo kung sino man ang gumagawa nito. Bukas, pupuntahan ko na si Tintin. Hindi na sapat ang pananahimik ko. Malakas ang kutob ko na siyang may gawa nito. Sasamahan kita. Kung may kinalaman siya dito, huwag kang mag-alala. Ako ang gaganti para sa'yo. Sumusobra na siya. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Kung hindi siya makikinig sa pakiusap, dapat din siyang pahirapan. Habang binabantayan ko si Romy, bawat daing niya ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Alam kong hindi yun basta karamdaman lang. May kalaban kaming hindi namin alam kung sino at iniisip ko noon kung sino man siya ay haharapin ko. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yun. Magdamag akong gising dahil sa pag-aasikaso sa asawa ko. Kinabukasan, bahagyang bumuti ang lagay niya dahil sa langis at insenso na binigay ni Ara. Nang araw na yon ay pinuntahan ko rin si Tintin. Nagmamadali akong naglakad papunta sa bahay niya at dahil sa galit at pag-aalala sa asawa ko, hindi ko na napigilan pa ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Tintin, lumabas ka nga dyan! Aba, ang aga-aga naninigaw ka na naman? Anong ginawa mo sa asawa ko? Ha? Ako? Bakit ako na naman? Huwag ka nang magkunwari, babae ka. Alam namin na hindi normal ang nangyayari kay Romy. At walang ibang gagawa nun kundi ikaw lang. At ako talaga kagad ang naisip nyo? Baka naman malas lang talaga kayo, Cora. O kaya naman karma na yan dahil napakayabang mo. Hindi ito kamalasan. Simula nang siraan mo kami, sunod-sunod na nangyayaring gulo. Siguro inggit na inggit ka sa akin kaya sinasaktan mo na si Romy. Hala, ang drama. Ano ako, mangkukulam o mambabarang? Hindi nga ba? Aba, pambibintang na yan. Wala naman kayong katibayan, mga siraulo. Bahala kayo sa buhay nyo. Lalaban ako para sa asawa ko, Tintin. Malinis ang konsensya ko, korason. Huwag mo akong idamay sa gulo nyo. Nang bumalik kami sa bahay, bumungad gagad sa akin si Romy at mas lalong lumala ang kalagayan niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Sa tulong ni Ara ay itinakbo namin kagad siya sa ospital. Umiiyak akong nagdasal ng tahimik. Ilang araw din kaming tumagal sa ospital. Kitang-kita ko kung paano nahirapan ang aking asawa. Pero hindi malaman ng mga doktor ang nangyayari sa kanya. At ang kinatatakot ko nga ay dumating. Hindi na kinaya ni Romy na labanan ang kanyang sakit. Na magaraw ang kanyang puso na dahilan ng biglaan niyang pagpanaw. Hindi pwede to. Ang asawa ko. Bakit ganon? Bakit siya pa? Cora, kumalma ka. Nandito ko para sa'yo. Lakasan mo ang loob mo. Kaya mo yan. Paano ako kakalma? Wala na yung asawa ko. Pakiramdam ko nawalan na rin ako ng buhay. Ara, paano na ako uuwi sa amin na wala siya? Mahal ka ni Romy, Cora. Alam kong lumaban siya. Magpakatatag ka dahil hindi pwedeng pati ikaw ay mapahamak. Pero hindi ako nakahanda. Wala man lang akong nagawa. Inutil ako. Walang kwenta. Ginawa mo ang lahat, Cora. Alam ni Romy yun. Pero oras niya na talaga. Wala na tayong magagawa. Siya na ang sumuko. Pagkalibing kay Romy, halos wala nang naging direksyon ng buhay ko. Sinisi ko ang aking sarili dahil hindi ko siya natulungan. Mabuti na lang palaging nakaagapay si Ara sa akin. Kaya kahit papaano ay nagagawa kong lumaban. Ara, ano nang gagawin ko ngayong wala na si Romy? Magdasal ka, Cora. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Alam kong hindi pa panahon para sabihin sa'yo kasi nagdadalamhati ka pa pero... Sabihin mo na, Ara. Nabanggit sa akin ni Aling Marta, may lumapit daw sa kanya. Nagpatanong kung paano magbigay ng sakit. Babae raw, may mahabang buhok. Sa tingin ko si Tintin yon. Base sa paglalarawan niya sa babae, bes. Lahat kasi tumugma kay Tintin eh. Si Tintin? Ibig sabihin siyang may gawa ng pagkamatay ng asawa ko?
Oo, Cora, sa palagay ko nga. Hindi ko agad sinabi kasi baka sumugod ka. Pero totoo, mukhang siya nga ang may pakana ng lahat. Pinatay niya si Romy at ngayon gusto niya ring sirain ang natitira sa akin. Ano bang kasalanan ko sa kanyang hayop siya? Sa tingin ko, hindi siya titigil hanggat hindi nagiging miserable ang buhay mo. Ngayong alam ko na ang totoo, may isang bagay pa akong dapat gawin. Ano? Kailangan kong magpakatatag para ipakita sa kanya na hindi siya nagtagumpay. Hindi mo ba siya gagantihan? Para saan? Para maghirap siya? Hindi na kailangan, Ara. Dahil ngayon pa lang miserable ng buhay niya. Mali, gumanti ka, Cora. Susuportahan kita. Pinatay niya ang asawa mo at hindi ka pwedeng tumahimik na lang. Kailangan bigyan ng leksyon ng babaeng yon, friend. Nakita mo naman kung paano nahirapan si Romy bago namatay, di ba? Wala siyang puso. Kapag pinabayaan mo siya, sino ang isusunod niya? Ikaw? Pababayaan mo na lang ba yon? Sinasaktan ka niya habang siya pinagtatawanan ka. Nagulat ako sa mga sinabi ni Ara sa akin. Kilala ko ang kaibigan ko. Madalas siyang kalmado at hindi niya gusto ang paghihiganti. Pero sa puntong yun, pakiramdam ko siya pa ang nawalan at nasaktan dahil sa mga binitiwan niyang salita. Pero pinakalma ko siya at pinagsabihan. Sa halip na gumanti, naisip kong bumangon at magsimulang muli. Hanggang sa muli ko na namang narinig ang mga paninira ni Tintin sa akin. Ipinagkakalat pa niya na namatay ang asawa ko dahil sa pagpapabaya ko. Mas malala ang mga ginagawa niyang paninira at hindi ko na yun nagustuhan. Dahil doon, pumayag na ako sa alok ni Ara na gumanti. Tara na, Cora. Nakausap ko na yung pinsan ko. Pwede tayong tumuloy sa bahay nila sa kabilang bayan. Malapit lang doon sa tinirhan dati ni Lolo. Sigurado ka dyan, Ara? Akala ko ba may manggagamot kang kakilala? Oo nga, relax ka lang. Doon nakatirang sinasabi kong manggagamot. Bumiyahe kami ni Ara papunta sa kabilang bayan. Tahimik ang lugar na yon, malayo sa gulo hindi katulad sa lugar namin. Habang papalapit kami sa lumang bahay na gawa sa kahoy, nakita kong may mga nakasabit na tuyong dahon sa pinto. May kakaibang lamig din akong naramdaman. Ara, parang hindi ito bahay ng albularyo ah. Hindi nga, kasi hindi albularyo ang pupuntahan mo. Anong ibig mong sabihin? Ako yun, Cora. Ako ang sinasabi kong makakatulong sa'yo. Anong ibig mong sabihin na ikaw? Ang lolo ko, isa siyang mambabarang. Nung bata pa ako, tinuruan niya ako. Hindi ko pinansin noon, pero hindi ko rin kinalimutan ang kaalaman na tinuro niya sa akin. Ara, mambabarang ka? Oo, at tuturuan natin ang leksyon ng taong sumira sa buhay mo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kaibigan ko si Ara, pero ibang muka ang nakikita ko sa kanya ng sandaling yon. Isang taong may itim na kapangyarihang hindi ko kayang unawain. At sa gitna ng takot, may kakaibang parte ng puso kong nagsabing baka ito na nga ang tamang panahon para turuan ng leksyon si Tintin, para tumahimik na siya. Hindi na kami nagsayang ng oras. Buo ang tiwala ko kay Ara dahil kaibigan ko siya. Isinagawa niya ang pambabarang kay Tintin. Huwag kang lalapit, Cora. Dito ka lang sa gilid. Ako na ang bahala. Sigurado ka bang ligtas to? Hindi to para sa atin, Cora. Para sa kanya to. Para maranasan niya ang sakit na binigay niya sa iyo. Ano bang klaseng barang yan? Pamaham ang tawag sa ginawa ko. Isa sa pinakamabilis na uri ng barang. Dahan-dahan kong pabubulukin ang loob ng bibig niya. At sa bawat sakit, aalalahanin niya ang bawat paninirang ginawa niya. Tahimik ako nakatingin habang inaayos ni Ara ang mga gagamitin niya. Isang ragdal, mga alupihan at isang garapon. Habang inaayos niya yon, parang may kausap siyang hindi ko nakikita dahil sa pag-oorasyon niya. Bumalik kami sa bahay na parang walang ginawang masama. Matyaga kaming naghintay sa epekto nito. Isang linggo lang ang lumipas, nagsimula na ang pagbabago kay Tintin. Nangingitim na ang gilagid at mga labi niya. At habang tumatagal ay lumalala pa. Ara, narinig mo na ba yung balita? Tungkol kay Tintin ba, Bes? Oo,
Ang sabi ng mga tindera sa talipapa na nagchichismisan, parang naaagnas na raw ang loob ng bibig ni Tintin. Parang nabubulok at ang baho daw tuwing nagsasalita siya. Ay talaga? Sinabi ko na sa iyo eh. Ganyan talaga ang balik na sumpang yon, Cora. Masakit, mabagal at higit sa lahat, walang lunas. Dumudugo raw lagi ang bunganga niya. Tapos inuubo ng buong dugo. Parang may gustong iluwa na hindi daw mailabas. Kalat na dito sa buong barangay ang kalagayan ni Tintin. At kahit anong gamot, wala nang bisa sa kanya. Hindi yan pangkaraniwang sakit, Cora. Kaya kahit maospital, hindi siya gagaling, kagaya ng ginawa niya kay Romy. Yun nga ang chismis. Hindi na nila maipaliwanag ang kalagayan niya. Parang hindi raw tao ang katawan ni Tintin ngayon. Hindi na nga. Hindi na siya basta tao ngayon. Nilalamo na siya ng sarili niyang kasalanan. Grabe ang epektibo ng ginawa natin. O ano, nakakakain pa raw ba siya? Hindi na raw. Sabi ng tindera kahit lugaw sinusuka raw niya. Hindi pa yan tapos, Bes. Hindi pa siya natututo. Ara, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa eh. Pero kung ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya, siguro nga tama lang ito. Friend, naghihirap na si Tintin. Anong pakiramdam na nakaganti ka na? Hindi ko alam. Pakiramdam ko may kulang pa rin eh. Pakiramdam ko hindi tama ang ginagawa natin. Normal lang yung nararamdaman mo dahil tao lang din tayo. Hayaan mo pagdagal ng panahon, masasanay ka rin. Ara, tuturuan lang naman natin siya ng leksyon, hindi ba? Hindi mo naman siya papatayin, di ba? Ang barang, intensyon nito na patayin ang taong binabarang, Cora. Kaya dapat alam mo na pwedeng ikamatay ito ni Tintin. Kagaya ng ginawa niya kay Romy. Wala siyang konsensya. Tinuluyan niya si Romy, hindi ba? Baka nakakalimutan mo yon. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero, itigil na kaya natin ito. Ano? Hindi pwede! Matapos tumutol ni Ara sa sinabi ko, galit siyang umalis sa bahay ko. Lumipas ang ilang araw, hindi na ako pinapansin ni Ara. Hanggang isang gabi, napadaan ako sa bahay ni Tintin at hindi ko na natiis ang awa ko nang makita ko siya. Nilapitan ko siya at tinulungan. Bakit mo ako tinutulungan, Cora? Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, ikaw pa ang nagmamalasakit sa akin. Dahil tao pa rin ako. Galit ako, oo. Pero ayoko nang may mamatay pa. Pasensya na sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Tsaka na natin yan pag-usapan. Kailangan muna kitang tulungan. Salamat. Hiyang-hiya ako ngayon sa'yo. Dahil sa paghihirap ni Tintin sa karamdaman niya, kinain ako ng konsensya. Pinuntahan ko si Ara at ako na ang nakiusap para itigil na ang lahat. Ano? Ititigil? Ba't ngayon mo lang sinabi? Patapos na tayo, Cora. Hindi ko na kaya, Ara. Ayoko na madagdagan ng kasalanan ko. Tama na yung natutunan na niya ang pagkakamali niya. Bait mo sobra, Cora. Sobrang bait mo, nakakainis. Kung ako yan, nilubog ko na sa hukay ang babaeng yon. Hindi ako kagaya mo. Gusto ko lang matapos to nang wala ng gulo. Alam kong sobrang galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Pero ako na ang nagmamakaawa, Ara. Hindi naman tayo mamamatay tao na kagaya niya. Pero kitang-kita ko na ang pagsisisi ni Tintin ngayon. Napatawad ko na siya, Ara. Pakiusap, tama na ito. Itigil mo na, ha? Wala nang nagawa si Ara kundi ihinto ang sumpa. Mula noon inalagaan ko si Tintin para tuluyang gumaling. Dinadalhan ko siya ng lugaw at gamot na bigay naman ni Ara para bumalik ang sigla ng katawan niya. Isang araw, hindi na natiis ni Ara ang nakikita niyang pagmamalasakit ko kay Tintin. Cora, seryoso ka talaga? Binabalikan mo pa yung babae na sumira sa buhay mo? Nagagawa mo pa talaga siyang alagaan? Oo, Ara. Wala na rin kasing nag-aalaga sa kanya eh. Di ba iniwan siya ng asawa? Tsaka hindi naman ito para sa kanya. Para ito sa sarili ko. Gusto kong matapos to nang wala na akong dinaramdam. Kung ako yan, iniwan ko na. Bahala na siya sa buhay niya. Pero hindi ikaw ako. At gusto ko kapag naalala ko to balang araw, wala akong pagsisihan. So ayun na yon? Yun na ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa'yo?
Ang pagkawala ni Romy, kahihiyan na ibinigay niya sa'yo? Pasakit at luha? Ganun na lang ba yun, Bes? At ngayon inaalagaan mo pa, ha? Hindi ko sinabing madali, Ara. Hindi ko rin sinabing nakalimutan ko ng mga nagawa niya. Pero hindi ako katulad niya. Hindi kita maintindihan. Ako na nga ang tumulong. Ako pa ngayon ang parang may kasalanan. Ginamit kong kaalaman ng pamilya ko para sa'yo. Tapos nakonsensya ka lang? Dahil sobra na, Ara. Hindi ko gustong mamatay siya. Pero siya, gusto ka niyang wasakin. Siniraan ka, pinagkaitan ka ng hustisya. Anong klaseng babae ka ba, Cora? Yung babaeng mas pipiliing magpatawad kaysa patuloy na mabuhay sa galit. Ewan ko sa'yo, nakakagigil ka. Tanga-tanga mo. Bahala ka na nga. Pero tandaan mo to, Cora, ha? Hindi lahat binibigyan ng pagkakataong gumanti ng patas. Sayang! At tandaan mo rin, Ara, hindi lahat ng tagumpay nasusukat sa pagbagsak ng kalaban. Minsan, sapat na yun hindi ka bumagsak kasabay nila. Ramdam kong napuno na si Ara sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkadismaya, yung galit na matagal na niyang kinikimkim para sa akin. Pero hindi ko kayang dalhin ang bigat ng paghihiganti. Hindi yun ang gusto kong maging katapusan. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumuti ang lagay ni Tintin. Hindi na nagdurugo ang bibig niya. Nawala na ang uod na isinusuka niya at kahit mahina pa rin siya, ang mahalaga sa akin ay nabubuhay pa siya. At sa bawat araw na nagdaraan, napapansin kong hindi na siya yung dating Tintin. Naging mabuting tao siya. Naging masaya ako dahil nagbago siya. Isang araw, mas naging masaya ako dahil natanggap na ni Ara ang mga nangyari. Nakita kong naging masaya na rin siya sa naging desisyon ko. Pauwi na kami ni Tintin mula sa paglalakad nang bigla kaming tawagin ni Ara. Hoy, Cora, Tintin, nali kayo rito, may niluto ako. Pritong isda at ginataang langka. Favorite nyo yun, di ba? Ano, gusto nyo ba ako sabayang kumain? Abay, ayos yan. Nakakagutom kaya maglakad. Naku, Ara, ang sweet mo naman. Sige na nga, hindi na kami tatanggi dyan. Pumasok kami sa bahay ni Ara. Masaya kami habang kumakain. Pero may kung anong kutob akong nararamdaman kay Ara. Kaya binantayan ko ang kilos niya. Hindi ko maintindihan pero ang lakas ng kaba ko ng mga oras na yun. Ara, grabe to ah. Parang may pampalakas tong ulam mo. Ang sarap at malasa talaga. Oo nga eh. Teka, parang nahihilo ko. Ako rin. Parang inaantok ako. Ara, anong ginawa mo? Huwag ninyong pigilan. Matulog lang kayo. Pagising nyo, may surpresa akong tiyak na magugustuhan ninyo. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Pero nang magising ako, agad ko silang hinanap. Iginala ko ang aking paningin at nalamang nakagapos kami ni Tintin sa isang silid na medyo madilim dahil walang bintana at malamlam ang ilaw. Nakita ko rin ang mga nakakatakot na gamit, kagaya ng mga nakita ko dun sa lumang bahay kung saan namin isinagawa ni Ara ang pambabarang kay Tintin. Cora, anong nangyayari? Nasaan tayo? Bakit tayo nakagapos? Sa wakas, gising na rin kayo. Ang tagal niyong nag-sleeping beauty ah. Ara, anong lugar ito? Saan mo kami dinala? Sa basement ng bahay ko. Kahit anong sigaw nyo, walang makakarinig sa inyo dahil nasa ilalim to at kulob. Ano ba ito? Bakit mo kami tinali? Nakikita nyo ba yung nakasabit sa dingding? Mga larawan nyo yan. Nagagandahan ba kayo sa mga kuha ninyong larawan? Ako kasi hindi. Ara, anong pinagsasasabi mo? Bakit may mga litrato kami dyan? Dahil nga isa itong sorpresa para sa inyo. Matagal ko na kayong inoobserbahan. Lahat ng sakit, galit at ganti, ako ang nagpasiklab. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang humingi ng tulong, di ba, Cora? Tinulungan lang kitang pahirapan si Tintin.
tinuruan at pinayuhan sa mga dapat gawin. Kasi gulong-gulong isip mo. Ang tawag doon, pagmamalasakit. Anong tinulungan? Sinaktan mo ako, Cora? Binarang mo ako? Ikaw ang may gawa ng pagpapahirap sa akin? Oo, siya nga. Ginusto niya. Pero ako ang gumawa ng pambabarang. Gumanti siya dahil inakala niyang pinabarang mo si Romy hanggang mamatay. Ako? Hindi ko ginawa yun. Oo, galit ako noon. Pero may takot ako sa Diyos. Hindi ko kayang gumawa ng masama. Pare-pareho kayo mga tanga. Ginamit ko lang kayo. Nilason ko ang tiwala nyo sa isa't isa. Ikaw, Cora, ginamit ko ang galit mo. Ikaw naman, Tintin, ginamit ko ang inggit mo. Bakit, Ara? Akala ko ba magkaibigan tayo? Kaibigan? Wala akong kaibigan. Lahat kayo, kinasangkapan ko lang sa gusto kong tapusin. Baliw ka na! Bakit mo ba ito ginagawa, Ara? Gusto niyong malaman kung bakit? Gusto niyo ng totoo? Oo, Ara. Bakit mo to ginagawa? Para maintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Wala kang karapatang gawin ito. Demonyo kang bakla ka. Pakawalan mo kami. Noon pa man, ako na ang laging tinatapon. Ako ang kaibigan mong tapat, Tintin. Pero nung dumating yung lalaking yon, iniwan mo ko. Mas pinili mo siya kahit alam mo ang mararamdaman ko. Si Joel? Oo, siya nga. Mahal ko siya. Pero ipinagpalit ka niya sa akin. At anong napala mo? Binugbog ka. Pinahirapan ka. Pero sinong nagsimulang sirain ang relasyon mo? Ako yon. Sinira ko kayo. Ara? Ikaw naman, Cora. Naging kaibigan kita. Tuwang-tuwa ka sa buhay mo. Masaya, may asawa, mahal ng mga tao kasi napakabait mo. Naiinggit ako. Kaya ginamit ko si Tintin. Kinutya ko siya. Pinalakas ko ang loob niyang siraan ka. Ginulok ko ang isipan niyong pareho. Ang buhay niyo para masira kayo. Ako? Ginamit mo ko? Kaya pala panayang sabi mo sa akin ng mga nangyayari kay Cora at inuudyukan mo kung ipakalat ang mga yon. Oo, lahat ng binulong ko sa'yo, lahat yon kasinungalingan. Sinadya kong pag-awayin kayo. Oo, ako rin ang nagpakalat ng tsismis na pabaya ka, Cora. At alam mo ba kung bakit nasasaktan ka sa bawat bulong ng tao? Tama na! Dahil tanga ka! Hindi ka marunong lumaban. Ang pagiging mabait mo ay isang katangahan. Pati si Romy, tinulungan ko siya kunwari sa trabaho. Pero binigyan ko siya ng agimat na ako rin ang sumira. Ganon ko kayo kinontrol. Akala ko akong masama. Akala ko si Tintin. Ikaw pala. At ako, akala ko kasalanan ko ang lahat. Pero ikaw rin pala. Wala kang kasing sama, Ara. Sa tahimik na paligid, tanging pag-iyak namin ni Tintin ang maririnig sa loob ng madilim na kwartong yon. Si Ara nakatayo siya habang hawak ang alupihan na pinapagapang pa niya sa kanyang braso. Gumapang ang kilabot sa akin dahil sa pag-iisip sa kung ano ang balak gawin ni Ara. Ang mga mata niya ay punong-puno ng galit. Nanlilisik na siya kung tumingin. Bakit, Ara? Bakit mo to nagawa? Dahil pagod na akong maging second choice. Lahat kayo mas pinipili ng mundo. Ako, lagi na lang napag-iiwanan. Hindi mo kailangan gawin ito para mapansin. Pwede mo kaming kausapin. Pwede pang magbago, Ara. Magbago? Tapos ano? Manatiling talunan? Hindi! Gusto ko kayong mawala dito. Gusto kong maramdaman niyo yung sakit na pinatikim niyo sa akin. Ara, patawad kung nasaktan kita noon, pero hindi ko alam na ganun pala kalalim ang galit mo.
At hindi ko alam na ikaw ang ugat ng lahat. Pati si Romy pinarusahan mo siya. At anong gagawin nyo ngayon? Makikiusap? Magmamakaawa? Hindi ako magmamakaawa para makita mong wala kang napala. Mag-isa ka pa rin hanggang ngayon. Galit ka sa mundo pero kami ang ginamit mo at pinaghigantihan. Hindi kami ang may kasalanan kung bakit ka nasaktan noon. Wala na kayong silbi. Tapos na ang lahat. Ara, alam kong may awa pa sa puso mo. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Hindi! Hindi kayo makakatakas sa akin. Hindi kayo makakatakas sa lahat ng kasinungalingan at galit na itinanim ko sa buhay ninyo! Ano bang gusto mo? Bakit mo kami ginagawa ng ganito? Dahil nasira mo ang plano ko, Cora. Dapat patay na rin si Tintin kung hindi ka umatras sa ginawa kong barang. Dahil sa pag-atras mo, nawala ang bisa ng orasyon ko. At inalagaan mo pa siya. Kaya siya tuluyang gumaling. Dapat inuud na rin siya sa hukay tulad ni Romy. Akala ko magtatagumpay na ako eh. Pero pinili mo siya. Kaya ngayon, pagsasabayin ko na kayong dalawa. Total mahal na mahal mo naman ang asawa mo eh. Eh di magsama kayo, magkita kayo sa impyerno. Ara, tigilan mo na yan. Hindi mo kailangan magtiis ng ganyan. Wala kaming kasalanan sa'yo. Nabalot ka lang ng galit. Patawarin mo na kami. Pakiusap. Hindi mo na ako makukuha sa pagiging mabait mo, Cora. Hindi pa tapos ang laro. Nakita mo tong hawak kong alupihan? Ipapalunok ko sa'yo to. Wag! Pakiusap! Makamandagang hayop na yan, Ara! Wala kang pagpipilian. Papasok ito sa katawan mo at unti-unti ka nitong papatayin. Ara! Ano bang klaseng tao ka? Alam ko bakla ka pero bakit mo ginagawa ito? Dahil kayo ang dahilan ng lahat ng sakit ko. Lahat ng paghihirap kayo ang may gawa. Isusumpa ko kayo hanggang sa mawala na kayo ng tuluyan. Cora, magtulungan tayo. Hindi ko hahayaang mapasama tayo ng ganito. Kailangan makatakas tayo dito. Pilitin mong makawala sa pagkakagapos. Kakayanin natin ito, Tintin. Hindi mo kami basta-basta mapapatay, Ara. Lalaban kami hanggang dulo. Huwag na kayong umasang makakatakas pa kayo. Ikaw naman, Cora, ang alupihan na ito ay ilalagay ko dito sa garapon kasamang isang ragdal at ang buhok mo. Babaliwin ka sa pamamagitan nito at lalabas sa mismong bibig mo ang sarili mong buhok. Mararanasan mo rin ang naranasan nila. Mararamdaman mo ang sakit na ikinamatay ng asawa mo. Hindi. Tumigil ka na. Tama lang yan sa inyo. Pahihirapan ko kayo. Unti-unti hanggang sa mawalan kayo ng buhay. Ara, tigilan mo na ito. Huwag mong gawin to sa amin. Makinig kayong dalawa. Titigil lang ito kapag kayo ay tuluyan ng namatay. Hindi kami magpapatalo. Hindi kami matatalo ng kasamaan mo. Ganyan kayo magsalita sa huling sandali ninyo? Kung ako sa inyo, magdasal na lang kayo. Di ba mabisang panlaban yon? Sige nga, subukan nyo. Baka pakawalan kayo ng dasal nyo. Sobrang sakit na ng nararamdaman ko ng sandaling yun dahil sa pambabarang ni Ara. Suka ko ng suka ng buhok at pakiramdam ko wala nang katapusan yun. Samantalang si Tintin naman ay hindi mapakali at parang nababaliw na sa takot. Tingnan nyo to. Tatanggalin itong makamandag kong alaga ang balat mo, Tintin. Unti-unti kanyang kakainin hanggang sa matalupan ka. Huwag mo akong hawakan! Ang sama mo, Ara! Tigilan mo na ito! Masakit na! Tama na! Demonyo kang bakla ka! Wala kang puso! Hayop ka! Kasi kayo yung rason kung bakit nasira ang buhay ko eh.
Lahat ng galit ilalabas ko sa inyo. Ang dapat sa inyo, mawala sa mundo. Pagkatapos ko kayong pahirapan, susunugin ko ang bangkay nyo para wala nang makakakilala pa sa inyo. Hindi namin hahayaan na magtagumpay ang isang katulad mo! Hindi na kayo makakatakas. Sige, sumuka ka pa ng buhok, korason. Tapos ikaw naman, Tintin, lalamunin ng alaga ko ang buong katawan mo hanggang sa maubos. Aray! Tumigil ka na, Ara! Tama na! Ganito mo ba kami kinasusuklaman, ha? Bakit? Yan ang sakit na pinagsama-sama niyo sa buhay ko. Ganyan din ang pakiramdam ng puso ko. Puno ng tinik na kayo rin ang nagtarak. At dahil sa galit ko, mas lalo kayong maghihirap. Huwag mo nang gawin ito. Tama na. Sobra na. Kung kinasusuklaman mo kami dahil sa mga nagawa namin sa'yo, wala ka na ring pinagkaiba sa amin dahil sa ginagawa mo. Dahil sa galit, papatay ka talaga ng tao. Alam kong hindi ka masama, Ara. Nagagalit ka lang. Patawarin mo na kami. Galit? Hindi ito galit. Ito ay hustisya. Hustisya sa mga taong mapagkunwari. Hindi mo kami kilala. Puro ka lang kasinungalingan. Tama na, Tintin. Baka nga malaki ang nagawa nating kasalanan sa kanya. Baka hindi natin alam na nasasaktan natin siya. Ang kailangan natin ay humingi ng tawad sa kanya. Alam kong mabuti ang puso ni Ara. Kaibigan ko siya. Tama ng kabaitan mo, korason. O dapat kong sabihin na pagpapakitang tao lang. Hindi mo na ako madadala sa ganyan. Kinasusuklaman kong ugali mong yan. Dahil dyan, ginamit kita para barangin si Tintin. At ikaw naman, Tintin, ginamit ko ang inggit mo para sirain mo ang pagkatao ni Cora. Ang saya, di ba? Bakit mo kami ginulo? Dati tayong magkaibigan eh. Oo, pero pinalitan mo ko ng lalaki. Kaya sinira ko kayo para maghiganti. Ako ang naging biktima ng mga taong perpekto sa buhay. Kaya pinasok ko kayo para sirain ang lahat ng nakikita kong maganda. Kaya ako ang sinaktan ni Cora dahil inakala niyang namatay si Romy dahil kagagawan ko. Pero ang totoo, dahil yun sa'yo. Tama ba yun, Ara? Oo, nakuha mo na rin. Ako ang dahilan ng lahat ng paghihirap ninyo. Ginawa kong lahat para sirain ang buhay nyo. Dahil mga buwisit kayo. Tama na, Ara. Hindi mo to dapat ginagawa. Nakakainis ang pagiging mabait mo, Cora. Nakakasuklam na. Ang gusto ko lumaban ka hanggang sa huling patak ng dugo mo. Ipinakita ni Ara sa amin kung paano siya nagsagawa ng orasyon para lalo kaming pahirapan sa barang. Patuloy niya kaming pinasukan ng malapot na itim na likidong may kasamang buhok at pinagapangan ng mga insekto. Unti-unti niya kaming pinapakain sa kanyang mga alaga. Ang kati! Ang kati sa lalamunan! Ara, tama na! Aray, ang sakit na! Tintin? Tintin, teka lang. Bakit may dugo sa tenga mo? May gumagapang! Parang may gustong lumabas sa tenga ko! Ayun na! Sa tenga muna lalabas. Susunod na sa ilong. Ang mga maliliit na bulate ay lalabas sa lahat ng butas sa katawan mo, Tintin. Hayop kang bakla ka! Demonyo ka, Ara! Tintin, may bulati. Diyos ko, may bulati sa tenga mo. Tama na, Ara. Maawa ka na. Tanggalin mo! Cora, tanggalin mo! Hindi ko na kaya! Nagmamakaawa ka na naman, Cora, para sa iba? Nakakasuka ka! Hindi nyo na yan mapipigilan! Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Parang awa mo na! Ara, tama na! Tama na! Hindi na ito biro! Biro? Ito ang katotohanan.
Hindi naman talaga ako nagbibiro eh. Galing yan sa loob nyo. Lahat ng galit, lahat ng dumi ng budhi nyo, nilalabas lang ngayon. Ang ilong ko! May gumagapang din! Walang yaka! May lumalabas na bulate! Cora, tulungan mo ako! Hindi ka na niya matutulungan. Hindi ko na kaya! Ayan, umiiyak na. Sige, ilabas mo pa. Iyak pa din. Baka sa luha mo lumabas ang susunod na bulate. Demonyita ka! Hayop ka! Wala kang puso! Biglang nagalit si Tintin. Kita ko sa mga mata niya ang matinding galit na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Nagpumiglas siya hanggang sa makawala sa pagkakatali. Napapikit ako nang makitang nagkasugat-sugat siya dahil sa pagpupumilit na makawala sa pagkakagapos, hanggang sa nagtagumpay siyang maputol ang lubid sa kanyang kamay. Dali-dali niyang pinakawala ng sarili at sinugod si Ara. Anong? Tintin! Teka lang! Hindi! Hindi ito pwede! Lagot ka sa aking hayop ka! Nakita kong galit na galit si Tintin. Hinampas niya ng upuan si Ara. Napasigaw ako sa gulat nang matumbas si Ara sa sahig. Pagkatapos ay dumiretso ang tingin niya sa ragdoll. Huwag mo yung gagalawin! Yan ang dahilan ng galit mo, Ara. Diyan ka kumukuha ng tapang, kaya sisirain ko yan para makawala kami sa sumpa mo. Wag! Malakas na inihampas ni Tintin ang ragdoll sa sahig. Nanlalaki ang mga mata ko nang mapatingin sa wasak na manika. Sa bawat piraso ng tela at bulak na kumalat sa sahig ay nakita kong sabay ring bumagsak ang mga uod na kanina pang gumagapang sa katawan ni Tintin. Hindi! Hindi pwedeng mawala ang bisa! Walang iyak ang babae ka! Tintin! Sa likod mo! Hindi! Tapos na ang kasamaan mo, Ara! Hindi ka na makakapanakit pa! Tumalon pa si Tintin para sunggaban si Ara. Napahiga sila sa sahig habang nagtatagisan ng lakas. Sigaw ako ng sigaw para pigilan sila sa pag-aaway, pero hindi nila ako pinapansin. Pareho sila ng iniisip. Gusto nilang patayin ang isa't isa. Sinubukan kong pigilan sila pero ayaw nilang makinig. Binalot sila ng kanilang mga galit. Ginawa ko na lang ang lahat para pakawala ng sarili ko, para maawat ko sila. Anong ginawa nyo? Hindi pa ako tapos! Hindi nyo alam ang lakas na ginising ko! Tama na, Ara! Hanggang dito na lang to! Hindi nyo ako matatalo! Hindi kayo makakaligtas! Hindi kayo makakaalis dito! Tumigil ka na! Tapos na to! Hindi kayo naiintindihan ng mga nilalang na ginawa ko. Hindi basta-basta ang kapangyarihan ko. Hindi ako papayag na matapos to dito! Ara, anong klaseng halimaw bang pinasok mo? Mas malalim to kaysa sa galit nyo. Lahat kayo, ginamit ko lang. Simula't simula pa lang. Hindi nyo ako matatalo. Dito kayo mamamatay. Paulit-ulit ka? Hindi ka pa ba tapos? Isiwalat mo na ang lahat para bago ka mamatay na sabi mo na at nang manahimik na ang kaluluwa mo. Hindi sila nagpaawat sa paglalaban. Nang makita ko ang patalim sa altar ni Ara, mabilis ko itong kinuha at pinilit na putulin ang lubid na nakagapos sa kamay ko. Nang makawala ako sa pagkakatali, ay kaagad ko silang nilapitan para awatin. Pero nadampot ni Ara ang patalim at sinugod niya kami. Matapang na hinarap ni Tintin si Ara habang ako naman ay sinira ang mga gamit sa pambabarang. Pati ang altar ay winasak ko na rin dahilan para lalong magalit si Ara sa amin. Hindi nyo yan pwede sirain. Walang iya kayo. Ako nagsimula ng lahat ng ito. Ako rin dapat ang tumapos nito, hindi kayo. Hindi ikaw ang may hawak ng kwento namin, Ara. Tama na. Nabalot ka lang ng galit. Pero pwede pang ituwid ang mga pagkakamaling yan. Tao lang din naman kami na kayang magpatawad. Pakiusap, tigilan na natin ito. Tama na, Ara. Hindi. Huwag mo akong diktahan sa gagawin ko. Pareho kayo. Iniwan niyo ako.
Bumuo kayo ng sarili niyong pamilya. At tinapon akong mag-isa. Hindi niyo inisip ang naramdaman ko. Hindi ka namin iniwan. Ikaw ang lumayo. Sadyang inggit ka lang. Binuhay mo ang sarili mo sa maling paniniwala. Binulag mo ang sarili mo sa galit. At nagpasya kang maghigante para saan? Para sa wala, Ara. Walang katuturan ng lahat ng ito. Tama na. Pwede pa nating simulan uli. Hindi ba? Pwede pa tayong magbago. Hindi! Huwag mong bilugin ang ulo ko. Kayong dalawa, perpekto ang tingin sa mundo nyo. Samantalang ako, sinolo ko lahat ng sakit. Walang dumamay sa akin. Hindi namin kasalanan ang desisyon mo noon. Pero kayo ang naging dahilan kung bakit ako nawala ng halaga. At kaya mo kami ginaganito? Papatayin mo kami? O ano naman? Lahat naman ng tao mamamatay. Una-una lang yan. Pero lahat ng tao, iba-iba ang pagkamatay. Ano naman kung ako maging dahilan ng pagkamatay ninyo? Tigilan mo na ito. Wala kang makukuha sa ganyang galit. Tama na, Ara. Tutulungan kitang magbago. Huwag mo akong diktahan, Corazon. Buhay ko ito. Ako lang ang pwedeng gumawa ng buhay ko. Tapos na ito, Ara. Hindi mo na kami hawak. Akala niyo makakawala pa kayo? Ara, wag. Anong balak mo? Ara, tama na. Tumahimik ka dyan, Cora. Sama-sama na lang tayong mamatay dito. Nabigla ako nang mabilis lumapit si Ara kay Tintin. Hinablot niya ang buhok kaya muli silang nagkasakitan. Tumakbo ko para umawat pero marahas niya akong tinulak. Binalak kong ihampas ang upuan kay Ara para matigil siya sa pananakit kay Tintin pero hindi ko naman nagawa. Nadala ako ng awa. Hanggang sa nakita ko na lang na nakapaibabaw na si Tintin kay Ara at pilit na ibinubuka ang bibig. At sa kabilang kamay ni Tintin ay mahigpit niyang hawak ang gumagapang na alupihan. Tintin, tama na! Huwag mong gawin yan! Dapat lang ito sa kanya para matikman niya ang sumpa niya. Ngayon, ikaw ang lumunok ng alupihan mo! Walang iya ka! Tintin! Natiwan mo ako! Umalis ka sa ibabaw ko! Walang iya ako talaga! Dapat talaga hindi ako nakinig kay Cora! Dapat una na kitang pinatay kaysa sa kanya! Mabilis kong hinablot si Tintin para tigilan ang pagpapalunok niya kay Ara ng insekto. Pareho kaming natigilan nang marinig ang mahihinang daing ni Ara. Gumagapang na siya sa sahig papunta sa pintuan. Doon pa lang nagising si Tintin at biglang nakonsensya sa kanyang ginawa. Inalo ko na lang siya dahil nagsimula na siyang umiyak. Tinignan lang namin si Ara na nahihirapan habang papalabas ng basement. Pareho naming hindi alam ni Tintin kung ano ang nangyari sa kanya. Tuluyang umalis si Ara sa lugar. Lumabas na rin kami ni Tintin at doon namin nalaman na malalim na ang gabi. Nakakakilabot na mga huni ng insekto ang aming naririnig. Hinayaan naming makatakas si Ara. Hindi ko naman siya balak patayin eh. Nagalit lang ako dahil ayaw niyang tumigil. Alam ko, Tintin, tsaka hindi naman siya namatay. Anong mangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Sana'y maging ayos lang siya. Kapag gumaling ba siya, babalikan niya tayo? Hindi ko alam. Sana naman ay hindi na. Anong gagawin natin, Cora? Natatakot pa rin ako. Tara na, Cora. Umalis na tayo. Teka, namumutla ka. Unti-unting nanghina si Tintin. Nanginginig ang katawan at nangingilid ang mga luha sa mga mata. Ramdam ko ang takot niya at pag-aalala. Inalalayan ko siya hanggang makauwi kami sa bahay nila. Lumipas ang gabing yon na hindi kami nakatulog. Tahimik lang kami habang nag-iisip. Kinaumagahan, nag-usap kami kung ano ang dapat gawin. Cora, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin ha. Ginawa? Anong ginawa ko sa'yo? Bakit ka nagpapasalamat? Inilaban mo ko kay Ara. Kung hindi dahil doon baka patay na ako ngayon. Kung namatay ka, kasalanan ko yun. Ako ang pumatay sa'yo at hindi siya. Konsensya ko yun. Ginawa ko lang ang tama.
Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Ang tapang mo nilabanan mo si Ara. Natakot din ako pero dahil sa gusto ko nang makatakas sa kanya, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ayoko pang mamatayan Kaya nga, at dahil doon buhay pa ako. Salamat. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng sakit na nadulot ko sa'yo, sa lahat ng paninira ko, dahil din sa akin namatay si Romy. Tapos na yun, kalimutan na natin. Ang mahalaga ngayon, ayos na tayo. Hindi naman ikaw ang dahilan kaya namatay si Romy Si Ara yun, siya ang may gawa. Galit ka sa kanya? Oo, pero walang patutunguhan ng galit. Mas mabuting magpatawad. Bakit ba ang bait mo? Kaya siguro nagkaganon si Ara dahil sa sobrang bait mo Hindi ka niya kinaya. Hindi ko alam, sadyang ganito lang talaga ako. Ayoko kasing mabuhay na may galit sa puso Hindi ako matatahimik ng ganon. Tintin, patawarin mo rin si Ara ha. Sa kabila ng lahat, siya rin ay nasaktan. Hindi madali yan, pero susubukan ko. Sana wag na siyang magpakita sa akin. Salamat, Cora. Sa huli, ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. At ikaw naman ang nagpakita ng tapang na hindi ko nakita sa simula. Sige na, tama na nga ang drama. Pumunta na tayo sa albularyo. Bakit? Kailangan natin ng proteksyon. Baka balikan tayo ni Ara o kaya barangin tayo mula sa kung saan siya naroon ngayon. Kilala ko na siya. Mapaghiganti siya Hindi niya tayo titigilan. Kailangan nating protektahan ang sarili natin. Tama ka nga siguro. Sige, pumunta tayo sa albularyo. May alam ka ba? Yung totoong albularyo ha? Oo, may kilala ako. Nang araw na yon, Miss Winnie, magkasama kaming pumunta sa albularyo. Ikinuwento namin ang lahat ng nangyari. Napapailing na lang ang albularyo matapos naming sabihin ang lahat. Nung una inakala kong hindi niya kami paniniwalaan, pero nagulat ako nang sabihin niyang mabuti raw na pumunta kami kagad sa kanya. Ang tanim na barang daw sa amin ay hindi pa rin natatanggal at muling pinapaigting. Kinilabutan ako nang sabihin niya yun sa amin. Inorasyonan kami kagad ng matandang lalaki para putulin ang sumpa na ginawa sa amin ni Ara. Mahigpit kaming sinabihan na huwag kalilimutan ng mga bilin niya. Sinabihan niya kaming maglagay ng asin sa may pintuan pati na rin sa mga bintana. Araw-araw daw namin gawin yun at tuwing sasapit ang 3:00 ay magsindi kami ng puting kandila sa altar sa loob ng 1 buwan upang maitaboy ang masamang enerhiya. Binigyan niya rin kami ng kwintas na rosaryo. At ang pinakamahigpit niyang bilin, palagi raw kaming magdasal. Ang dasal ang pinakamabisang panlaban sa may mga masamang pag-iisip at puso. Tama naman po ang albularyo sa mga sinabi niya. Wala naman talagang kasamaan na nananaig sa kabutihan. Ilang linggo na ang lumipas at naging payapa na ang buhay namin ni Tintin. Hindi na rin namin nakita si Ara. Wala na akong naging balita sa kanya. Cora, saan ka pupunta? May bago akong tanggap na labada, Tintin. Ikaw, posturang-postura ka. San ka pupunta? Ano kasi? May date ka, no? Parang ganun na nga. Aba, may nakilala ka na pala ulit, ha? Mabuti yan. Good luck. Ano ka ba? Si Joel yun. Si Joel? Ang asawa mo? Oo, nakikipagbalikan mahal ko naman kaya alam mo na. Ayos yan. Kailangan talaga inaayos ng mag-asawang relasyon nila. Masaya ako para sa'yo. Puntahan mo na. Baka naiinip na yon. Oo na. Heto na nga Ano, maganda ba ako ngayon? Para kay Joel, oo, maganda ka. Cora? Ano? Sana ikaw rin dumating na rin ang para sa'yo. Gusto mo ihanap kita? Sira ka. Kapag may darating para sa akin, darating yon. Hindi na yun dapat hinahanap pa. Sige na, umalis ka na. Okay, bye-bye. Inihatid ko siya ng tingin hanggang sa sumakay na sa jeep. Napangiti ako dahil masaya ako para sa kanya. Malaki na rin ang pinagbago ni Tintin mula noon. Hindi na siya magagalitin. Hindi na masungit, hindi na rin nagpapakalat ng chismis. Dahil nakita ko siyang masaya na sa buhay, unti-unti ko nang nakalimutan ang nagawa kong pambabarang sa kanya.
Doon ko nalaman na ang totoong makakapagpalaya sa tao ay ang katotohanan at pagpapatawad. Hindi ko man po nakita si Ara magmula noon, iniisip ko pa rin siya. Kung nakikinig man po siya ngayon, gusto kong sabihin na sana ay nasa maayos siyang kalagayan. Sana ay matutunan na niya ang magpatawad. Kasi ako napatawad ko na po siya at hangad ko ang kanyang kabutihan. Sana ay wag na siyang gumawa pa ulit ng masama sa kapwa. Hindi na rin po niya ako dapat isipin pa. Baka kasi dahil sa nagawa niya sa akin ay kinakain na siya ng konsensya. Miss Winnie, gusto ko po sanang gamitin ang inyong programa para iparating kay Ara na maayos na po ang buhay ko. Sa edad ko po ngayon na mahigit 50 anyos, may asawa na rin po ako. Hindi man kami nabiyayaan ng anak, masaya naman po ako sa piling niya. May isang anak po ang asawa ko sa dati niyang asawa at tinuring ko na po siyang parang sariling anak. Masaya po ang aming pamilya at ako patuloy pa rin po sa paglalabada. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at salamat po sa pagsasadula nito. More power po sa inyong programa. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.